let's address the elephant in the room. I know you have been investigating this POGO since the previous administration. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung POGO operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration. Hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Pastilla scam. At meron siyang mga kasabwat at kasosyo dyan, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang POGO. Nagsimula sa POGO-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention ng mga foreign nationals dito, hanggang nga sa Pastilla scam, hanggang human trafficking, crypto scamming, ngayon money laundering at posibleng espionage. So, naging de facto policy kasi ito, kaya kumbaga nabuksan ng floodgates sa de facto program on the ground nitong mga POGOs. At ngayon, humaharap tayo sa napaka-malign na mga epekto nito. At kinakailangan talaga na aksyonan ito ng lahat ng sektor, lalong-lalo na ng gobyerno. Kami sa legislature, ginagawa namin ang aming tungkulin sa pamamagitan nitong investigasyon. Minsan sa pamamagitan ni Sen. Sherwin, nung chair siya ng Senate Committee on Economic Affairs, nakapaglabas na kami ng committee report. Karamihan naming mga miyembro ng kanyang komite noon ay pumirma sa committee report na yan na pinapaalis na ang POGO sa loob ng 3 buwan. So kumbaga, minsan nang nagsalita ang Senate, sense of the Senate laban sa POGOs. Ilang beses na rin akong nanawagan, Christian, kay Presidente mismo na kung kulang sa bilis ang aksyon namin sa lehislatura, pwedeng umaksyon ang executive. Sabihin lang ni Presidente, tulad ni Duterte noon, kung si Duterte noon, open doors to POGO, kung sabihin ni Presidente ngayon, tigil na ang POGO, paalisin na yan dito, pwedeng magsimulang mangyari na yan eh. So, anong iniintay natin? Anong iniintay ng gobyerno? Yeah, precisely. Pero given how big these POGO operations have become, ano sa tingin niyo yung realities? How likely would they be stopped or banned? Well, mukhang pahirapan pa rin. At dahil pahirapan pa rin at hindi natin alam kung sooner rather than later ito maa-action decisively, conclusively, ibig sabihin lalong dapat hindi kami mag-let up dito sa Senado at iba pang mga institusyon at iba pang mga sektor na manawagan talaga itigil na ang POGO para makafocus na tayo sa pag-ayos ng maraming at malalaking at mukhang malalim at malawak na gulo na dulot nito sa ating bayan. Pero dyan sa Senado, ano po ba yung sense na nakukuha nyo? Majority ba would support banning POGOs? Kasi sa previous interview ko with Professor Shelo Magno, she appeared in one of your hearings ni Senator Sherwin under the previous administration and explained niya yung cost-benefit ng POGO. And di hamak, obvious naman, di ba? Mas malaki yung risk tsaka yung mga gulo na nakikreate nito kaysa rin sa supposed economic benefits. Pero isa raw sa mga hindi convinced doon, yung Senate President nyo ngayon, si Jesus Cordero. Paano yun? Ano yung nakukuha nyo sense among your colleagues? Well, ang sense ko ay kaming mga pumirma at naninindigan sa committee report noon ay ganun pa rin ang paninindigan laban sa POGO. At sang-ayon talaga ako kay Professor Shelo na kahit yung mga di umanong magiging benefits ay lahat mga pangakong napako at ang laki pa rin ng utang ng mga POGOs sa gobyerno in terms of taxes. Tapos yun na nga, ang daming social, economic at ngayon nasisilip natin political costs, ills na dulot ng POGO sa atin. Kahit pa merong pinakamataas na liderato namin sa Senado na sa tingin ng iba ay hindi bibigyang daan ito. Pero lahat naman po ay collegial at lalo na siya,
lalo na kung mananatiling malakas yung aming committee system. So nakapanganak na ng ganyang committee report noon. At sigurado ko, paglabas ng committee report ng Senate Committee on Women sa aming 4 na taon ng investigasyon sa POGOs, ay siguradong uulitin namin yung rekomendasyon ng nakaraang Committee on Economic Affairs na ipasara na talaga, paalisin na ang POGO at singilin ang accountabilities ng lahat ng gumamit o kumasangkapan sa POGOs para labagin yung ating mga batas at labagin yung mga karapatan ng ating mga mamamayan at maaring pati karapatan ng ating gobyerno o estado. Lastly, Senator Risa, yung isa sa mga kinababahala natin dito, maraming Pilipino, yung Manchurian candidates. Opo. Ano bang nakikita nyo ano? Kasi nga, yung huling administrasyon natin, sobrang sip-sip sa China. Sobra. Tapos ngayon, may mga nadidinig tayo mga politiko, kasi mga colleagues nyo rin, no? Parang pinagtatanggol yung interest ng China. Hindi pa natin alam yung scope or scale niyan sa local level. Pero from a policy perspective, ano ba mga pwedeng gawin para at least mas mapahirapan yung idea na baka magkaroon ng Manchurian candidate sa 2025 or worse sa 2028. Well, na naman are the correct words dahil posible talaga na nagkaroon na at nagtagumpay na ang ilang mga Manchurian candidates nung nakaraang mga eleksyon, lalo na't nakita natin yung isang posibleng pruweba, yung masyadong pagiging halos solong nakatuon lang sa Beijing ang foreign policy nung administrasyon ni Duterte, at mabuti na lang mas pinipihit na natin ngayon ng lehislatura at in fairness ng executive sa mas malawak na hanay ng mga bansa sa buong mundo. Kung may mga kasama ako na sa tingin ninyo or ng publiko ay dinedepensahan ang China, I would put that down to mga policy differences talaga namin, policy debates. Gayong ang Senado ang treaty-making body ng Pilipinas. Pero nananatiling si Presidente ang chief architect of foreign policy. Pero ulit, kaya importante kung anumang opinion o payo ang maibibigay ng Senado as a whole, lalo na ng majority dahil sila yung pinakikinggan niya. Pero mananatili din kami sa minority, yung aking minority leader na si Sen Coco Pimentel, mag-raise at pati ako mag-raise ng critical viewpoints tungkol dyan sa pinapakita ng China laban sa atin, pati dito sa POGO front. So on the policy front, in particular, sa mga bills namin, halimbawa itong kasunod ng ito yung at bar ngayon, yung Philippine Maritime Zones, napaka-importanteng companion measure sa isang kapapasa din lamang namin para bigyan ng ngipin sa batas yung ating tagumpay noong 2016 sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa The Hague. In terms of budget interventions din, dapat patuloy yung aming suporta sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, sa BIFAR na pangunahing dumidepensa sa ating mga mangingisda, sa ating mga karagatan at likas na yaman sa dagat, sa West Philippine Sea at sa lahat ng maritime zones ng Pilipinas. And dapat talaga tuloy-tuloy ang aming pag-imbestiga kapag mayroong ganitong mga nakakabahalang mga issue tulad ng POGO na nagsimula sa relasyon niyan sa prostitusyon, pero dumako at dumako din sa ganito mga posibleng anggulo ng espionage at saka pambansang seguridad. So ibig sabihin, on all fronts, on the policy front sa amin sa Kongreso, on the executive front sa ilalim ni na Presidente, at siguro, Christian, lahat tayo mga Pilipino, pati sana yung ating mga kababayan sa private sector at sigurado ang civil society, isang pangunahing halimbawa dyan, yung atin ito, kababalik lang sa kanilang pangalawang civilian convoy, dun naman sa Baho de Masinloc, at ngayon may nilunsad na bagong kampanya na Adopt a Payaw na talagang suporta sa ating Pilipinong mangisda. Huwag lang tayong mag-let up.